previste, anche perché il suo predecessore in Asia specificamente non aveva, per darli un poco come premessa, in cui si inserisce Papa Francesco, poi le celebrazioni avvengono. Father, ano yung mga pinag-usapan lang kanina regarding sa papal visit? Itong ginawa ngayon na press conference ay nakadetalye ang mga schedules ng Santo Papa, movements niya sa Sri Lanka and Philippines. May nabago ba dun sa original na schedule? As of now, lahat pareho pa rin. And then may mga tanong kasi napakaganda ng presentation. Pinag-compare niya yung mga biyahe ni Pope Paul VI at ni Pope John Paul II sa Sri Lanka and Philippines. So both John Paul and Paul VI, nung pumunta sa Philippines, dumaan din sa Sri Lanka. At si Pope John Paul II, yung pauwi niya, muna sa Philippines muna, and then pauwi niya, dumaan siyang Sri Lanka. So napakarami ding mga coincidences, kumbaga, no? Halimbawa, yung misa na napakalaki ng World Youth Day, Luneta, doon din gagawin itong misa na malaki sa last day ng visit ng Pope. Sa Sri Lanka, kung saan na beatify yung gagawing saint naman ngayon. So that was, I think, 20 years ago. Kaya napakaganda kasi itong sa press conference, pinakita niya yung similarities ng mga visits ng popes before. At sinabi niya rin na sanay na itong dalawang countries, Sri Lanka and the Philippines, sanay na sa visit ng pope. Kaya napakaganda din kasi yung preparations, no, and then yung mga activities doon will hopefully maganda ang ikalalabas. May mga questions po kanina yung ilang mga media regarding yata dun sa lingwaheng gagamitin. Yes. Nagtanong din ang mga media kung ano bang gagamitin na lingwahe ng Santo Papa. Ang sagot naman ni Padre Lombardi, lahat ay English. So nakahanda na yung lahat ng mga text in English. Ngayon, kung sakali man may mga conversations o may mga tanong, may mga sagot na sa local dialects ng dalawang bansa, nandun naman daw yung mga cardinals na magta-translate. So si Cardinal Tagle at si Cardinal Ranjit ng Colombo, sila yung tutulong sa Pope. So ang nangyayari ngayon, ang nakaprepare lahat sa English, nagpa-practice din yung Pope sa pagbabasa ng mga babasahin niya, mga homilies. Dito pa lang sa Vatican, hinahanda niya na rin. Tumutulong sa kanya yung isang Vatican official na in charge sa English section. So ito rin pala, pinaghahandaan din ng Santo Papa kasi nga hindi siya marunong mag-English. Oo, actually yan ang tanong din ng isang journalist. Kung English lahat, kamusta yung English ng Pope? Sa sagot naman ni Padre Lombardi, ang Pope doon sa Korea, nag-English din siya. So, and then yun nga, pinaghahandaan niya talaga. Hindi lamang na hinahanda yung text na babasahin, kundi talagang binabasa niya na, pinapractice niya na yung English, yung text na babasahin. So this is the first time for the Filipino people to encounter Pope Francis in English-speaking Pope. Yes, so mag-i-English siya lahat. And then baka, ewan ko lang kasi marami din medyo marunong ng Spanish sa Philippines. So baka mag-konting Espanyol din siya. Ano pa po yung mga iba pa pong tinalakay, Father, na of course, because we don't understand? Yung isa din tinanong, yung sa pauwi ng Pope, ang plane, kasi usually kung saan lilipad ang plane, yung mga countries na dadaanan ng airplane, no, sa taas, no, sa himpapawid, ano yung mga countries sa baba, I think may tradition na magpapadala siya ng telegram, magpapadala ng message, no, just to thank, kamustahin yung head of state o yung mga tao doon. Nung case ni Pope John Paul II, nung pauwi siya, dumaan siyang China. No, lumipad yung airplane sa taas ng China, nagsabi siya ng message to the Chinese Catholics. So nagtanong din itong journalist kung ngayon ba ay may message din ang Pope sa China. So ang sagot ni Padre Lombardi, as of now, wala namang nakahanda. At parang baka wala namang yung prepared message talaga. Although, you'll never know kasi si Pope Francis nga, he can say anything. Baka bigla siya mag-message o baka sa press con, baka magsalita siya to greet the Chinese, ganun. So anything can happen.
nabanggit ho ba yung mga bansang dadaanan maliban sa China? May na-mention siyang iba, hindi na ako sure ngayon. I think India, I think, ewan ko ang Vietnam, madadaanan din. No? Although parang may binasa siyang listahan. Baka makuha din sa website. Opo, pero Father, yung China lang ho ang nabanggit na walang nakaprepare. The rest of the countries that was mentioned, may prepared na po ang Telegram. Ang Telegram, I think standard talaga yan. So lahat ng madadaanan, may Telegram yan. Although yung tanong ng journalist, kung may parang special message talaga. Sa China, because it happened before. Oo, kasi sa China parang may message talaga. Aside from yung Telegram lang, no, na dumadaan ako dito, napakaiksi lang. Ito naman yung message ng Pope ay medyo, palagay ko, hindi ko naman nabasa, although palagay ko medyo mas mahaba na special. Yun ano po. Ayan, so Most ano likely pa yun. bang nasabi? Yung isa ding sinabi niya, yung regarding the interreligious dialogue, no, may moment din for that sa UST. Okay, so although sabi niya, it will not be as, kumbaga it will not be, yung weight niya, hindi kagaya sa Sri Lanka. Kasi Sri Lanka talagang napakaraming religions doon. No, nandun yung Hindus, nandun yung Buddhists, nandun yung Muslims, and then Catholics is only mga 7% lang daw eh. Kaya napakahalaga ng interreligious dialogue. Even though yung Sri Lanka, ito may nagsabi sa akin na Sri Lankan officially is a religious state. Ibig sabihin, it recognizes the different religions. So parang they value, they treasure yung role ng religions sa society, sa civil society. So kaya napakahalaga ng interreligious dialogue. Sa atin mahalaga din, although sabi niya it will not be like in Sri Lanka. Kasi sa atin majority talagang Catholics. And then hindi naman ganun karampant yung mga violence, yung ganun. So, Nabanggit po ba kanina yung, kasi tayo yung, sa Asia tayo ba ang pinakamalaking? yes. Nabanggit? So sinabi niya na yung Philippines ay kasi majority talaga mga Catholics. Kaya pagdating sa mga popes, talagang pag naisip yung Asia, talagang nandun yung Philippines kaagad sa mind din nila. Kaya kasi tinanong bakit na inexplain niya right from the start na itong pagsama ng Sri Lanka and Philippines sa flight, the same na trip ay pinagsama itong dalawa. Kasi nga, Sri Lanka is mga midway going to the Philippines. So also for practical reasons na pinagsabay yung Sri Lanka and Philippines. And of course, yung Philippines dahil nga majority Catholics napakalaking. In fact, 60% ng Catholics in Asia are Filipinos. Kaya napakahalaga talaga ng Philippines. Yung security po ba nadala kay? Security, wala. Was it asked? Walang sinabi. Yung security parang standard na kasi kaya alam na nila lahat ng gano'n. Yung isa pang tinanong din ng journalist yung pagpunta ng Pope doon sa shrine sa Sri Lanka. Kasi yung Pope mag-helicopter. So tinanong ng journalist kung paano naman yung mga journalist, paano pupunta doon. So yung sabi niya, that's one of the limited slots ng journalist. So the journalist will be transported, although hindi niya sinabi kung paano, although limited slots lang.